And good morning. So, share ko lang yung system ko, paano ako nagsasalita or paano ako nag-iisip ng topic. So, first is, nandito tayo sa isang Zoom meeting is para makakonect doon sa audience kung ano yung topic is yung topic nung previous sharer or topic for that day is mag-iisip ako ng isang word dun sa topic na yon, and dun sa core message nun ng topic is yun yung topic ko, 'di ba? Kasi parang ang layo nung kung walang connection, ang hirap eh. So yun yung una kailangan mag-grab natin yung attention nila. So to grab their attention, kailangan makakonect dun sa topic for the day or dapat something interesting. Okay? So, It's, yung awakening the power within. Is yan. So, ang topic is, dito, nakita ko yung parang topic is kung clear yung mission, ay yung vision natin or yung mission is hindi tayo maubusan ng energy for that day. Okay? Or kung hindi tayo maubusan, hindi tayo mapapagod. So, yun yung topic. Okay? So, ngayon, mag-isip ako ngayon about vision or mission or about energy. Bakit hindi naubusan ng energy yung isang tao or hindi napapagod. So, yun, may naisip na ako. Parang, siyempre, ano yung experience ko doon? Diba? So, yun yung i-start ko. Bakit ganito yung galaw ko, bakit di ako napapagod, kung saan ako nakakarating. So, ganun. Doon yung mag-i-start ko kasi meron akong structure. So, mamaya ito, i-share ko. Then, I'll show you then. Ayun, so, hindi agad ako yung may nauna sa akin na mag-share. So, yung topic, titignan ko pa rin kung it's relevant pa rin ba yung topic na naisip ko kanina about vision, about action, or energy na hindi ako naubusan. So, ngayon, ang topic naman nung isa is about you can give if you don't have, parang ganon. Why? But I'm studying about it. Ayan. So, ibig sabihin, kung makapagbigay ka lang kung ano yung meron ka or kung ano yung kaya mo. Gagawin ko, still, gamitin ko pa rin yung kaninang topic and itong topic niya. So, in that way, magiging relevant or makakonect ako na sa audience. Kasi dalawa yung connection ko eh. Yung previous topic, tsaka yung nauna pa sa kanya. Okay? Wait natin. Ayan, ako na. Ayan, good morning. Ayan, Sunday naman daw, kaya tama ba? Okay lang ba? Uti tayo. Morning, ayan. So, ano lang, nakarelate lang ako dun sa senior ni Nick, tsaka ni Charm kanina. Ayan, yung kay Nick kasi, di ba, parang hindi tayo na-stress or hindi tayo napapagod. Yun nga, yung sa energy natin. Then, yung kay Charm naman, yun nga, yung we cannot give kung ano lang yung, kung wala tayong ganun. Okay? So, like dun sa yung siguro yung parang hindi tayo naubusan ng energy para sa akin is ganito daw yung nangyari sa akin. Siguro nung nag-start ako ng self-development is parang siguro kung mako-compare ko ngayon yung mission ko or yung kumbaga yung clarity ba. Kasi nung dati parang siguro 6 years ago or 8 years ago, yung hindi sobrang linaw yung gusto ko mangyari, yung purpose ko. Or hindi ko alam kung anong purpose ko. 'Di ba? Katulad natin hindi naman natin minsan akala natin yun yung purpose natin, pero minsan nagkakaroon ng alignment, ang dami nangyayari dahil doon sa mga nangyayari sa paligid, external factors. Is ang daming pwedeng distraction para hindi mag-iba yung purpose mo or mag-iba yung ginagawa natin. Pero kung clear yung purpose natin, like sa akin, clear siya, pero hindi lang sobrang linaw. Parang, ito yung pupuntahan mo, straight line lang yan. May distraction sa kanan, may distraction sa kaliwa. So, ganun yung nangyayari din sa akin. Pero, malinaw yung pupuntahan ko na diretso. Like, ito yung gusto ko mangyari. Pero, with those distraction, hindi ko siya, pwede ka ma-distract, pero konti lang. Hindi yung parang kakanan ka lang ng konti, pero balik ka uli dun sa linya mo, dun sa gusto mong mangyari. And every year before, dati every year
palinaw ng palinaw kung saan ako pupunta, kung saan, ano yung dulo kung ano yung purpose ko, kung ano yung, mas, yung clarity ba. Palinaw siya ng palinaw, every year. Then kasi malayo yung pupuntahan ko eh. Kita ko siya, pero sobrang layo. Kung parang, it takes, siguro mga 20 years, kung titignan ko before. So, dahil nakita ko na parang 20 years, pag ganito yung lakad ko, papunta dun sa pupuntahan ko is, kailangan ko palang bilisan. Kailangan ko bilisan or kailangan ko lakihan yung hakbang ko, yung movement ko. So, dahil nilalakihan ko siya, nakikita ko parang lumilinaw din yung parang akala ko 20 years yung pupuntahan ko. Pero parang titignan ko, parang ang layo pala or ang laki pala ng gusto kong mangyari. Parang dahil malaki, lalakihan na naman yung actions ko. So from that, yung action ko na yun, na normal, parang ginagalingan ko. Parang kumbaga yun yung mga action ko, nagiging expert ako na parang akala nung iba na yung action ko na yun is sa kanila, for them, parang sa akin, ang hakbang ko kunwari, isang malaking hakbang. Siguro parang, ang hakbang natin, di ba, ilan lang siguro, ilang meters lang ang isang step. Ewan ko, pwede mag-comment ba dito kung ilang step bang, gaano ba kalayo ang isang step? Or gaano ba siya, hindi kasi ako engineer o ano eh. Pero example, ang normal na hakbang, di ba, parang isang ganyan lang naman eh. Pero sa akin, dahil yung gusto kong puntahan is napakalayo, or gusto kong i-build is napakalaki, yung hakbang ko, siguro yung normal na tao is 1 step lang. Yung isang hakbang ko is 1 kilometers. So, naiintindihan nyo, nagigets nyo. So, sa akin lang is, dahil ganun, akala nung iba, bakit hindi napapagod tong taong to? Hindi nila alam, yung isang hakbang nila na normal, ang hakbang ko, 1 kilometers. So dahil doon, malayo talaga. Malayo talaga yung gap. Yung parang yung mastery natin is, for them, ito yung normal. Sa akin, hindi ano lang yun, katiting lang yan dun sa gusto kong mangyari. And habang ginagalingan ko doon sa gusto ko ginagalingan ko para makarating doon sa goals ko or doon sa purpose ko, mas nagiging malinaw. Is hindi ko napapansin, mas ang dami kong na-share. Kasi parang hindi na siya normal or above na siya doon sa standard ng normal na tao. And dahil doon, nagkakaroon ng mga yan, katulad yan, may mga natuturuan ako magsalita, example sa public speaking, di ba? So, dahil na-share ko yung knowledge ko, mas gumagaling din ako na hindi ko napapansin. And habang gumagaling ako, kumbaga sa mata, yung mata ko, nakikita ng mata ko, mas lumilinaw na siya. Sobrang linaw na. And pwedeng nag-iiba yung actions ko, pero sa akin, yung actions ko nag-iiba, pero yung pupuntahan ko, dun pa rin. And nakikita ko na parang ito pala yung mga kailangan kong tao, ito pala yung kailangan kong skills, ito pala yung kailangan kong gawin. Yung dating 1 year na every year lumilinaw siya, parang ngayon, daily na yung linaw niya. Lumilinaw siya ng day. Parang, kumbaga sa picture is, dati parang 1080 lang or yung HD lang, di ba? Tapos naging 4K, tapos ngayon mayroong ilan na yung, parang ganoon siya kalinaw. And dahil doon, yung mga results is, yung dati kong results, nagta-times 10 times 100 na compared doon sa mga results ko ng mga previous years. And lesson lang sa akin para dito is, hindi tayo mauubusan. Kasi paano ka mauubusan? Ang lalaki ng hakbang mo. Hindi ka mapapagod. Kasi sa iba, pagod na sila. Kasi baby step lang yung ginagawa nila eh. Yung step ko, 1 kilometers na yung isang step ko eh. Diba? So, sa kanila, feeling mapapagod sila. Siguro point lang dito, kasi para hindi na tayo masyadong mag-overtime, is the bigger yung purpose natin, yung goal natin, yung gusto nating mangyari, the bigger din yung action na gagawin natin. And dahil malaki yung action natin compared dun sa ibang tao, is ang laki nung ang layo nung difference. Talagang hindi ka talaga mapapagod. Kasi imagine mo, parang akala nila yung mga result na ginawa mo. Like sa akin yung mga friends ko, yung result na ginawa ko, ay, ang dami mo nang nagawa, ang dami mo na na-accomplish. Hindi nila alam, 1% lang yun
1% pa lang ako dun sa pupuntahan ko, dun sa purpose ko. So, yun, siguro sa akin, para hindi tayo maubusan, challenge ko sa inyo, kailangan lakihan natin or yung purpose natin, alamin natin. Then, in our journey, lilinaw siya at lilinaw dahil ginagalingan natin and binibilisan natin yung papunta doon sa journey natin. Hindi ko sure or hindi ko alam kung ano yung nandun sa dulo, pero nakikita ko malinaw siya. Hindi ko alam kung mararating ko ba siya pagtanda ko, pero ang point lang is alam kong palapit ng palapit ako doon sa aking pupuntahan. And alam ko yung nagiging mas malinaw kung ano yung purpose sa akin, kung bakit ako nandito sa mundo. So, yun lang. Good morning and happy Sunday sa atin. So, mas effective yung ating topic if makakonect tayo sa audience. And yun nga, with proper structure or system is mas may impact. Okay? And yun nga, makikita natin na talagang magkakaroon tayo ng confidence.